Di ba? Karapatan nyo dapat pumasok para mag-inspect. Inspeksyonin yung loob ng pasilidad ng NGCP, hindi kayo pinapayagan, binabastos kayo, tapos ngayon lalambot-lambot ka sa kanila. Naareglo ka na ba? Ba't bigla ka nagbago? Hindi po. May areglo ka na ba rito? Ang sinasabi ko po ay... Teka muna, dati-rati matapang ka. Ngayon mukhang lumambot ka. Anong nangyari? Para doon sa mga sasabihin nyo ngayon, we can formulate what will be our next course of action nang sa gayon makatulong kami na hindi na maulit ito. Huwag yung napakamodest sagot nyo eh. Malambot pa ho kayo. Tapos pag kinakausap namin kayo off the record or pag tayo-tayo lang, mali yan. Pero pag nandito sa harap, misappropriation yan. Parang takot pa kayo dito sa NGCP. O di sabihin yung diretso, mali po yung NGCP, mali yung pinagsabi nila, hindi tama po yan. That's not acceptable. Mayaya naman kayo kila Governor dito, Governor Defensor, Governor Nava, si Mayor Treñas. Nanggagalaiti na, tapos sabihin nyo, misappreciation. Gumamit kayo ng mga stronger term na para i-denounce yung ginagawa ng NGCP dito. Si Presidente nga galit na eh. Oh, yung boss nyo sa DOE, galit na rin. Kayo dyan sa ERC, Transco, malumanay. Diba? Malumanay parang lang po binibaby-baby nyo pa ito. Hindi po. Your Sabihin Honor, nyo agad na, mali po, mali yung pinagsasabi nila. Ay, di ba, hindi kami sang-ayon sa ERC sa pinagsasabi ng NGCP dahil, etc., etc., etc. Ganon din kayo, Mr. Lainez. Di ba? Now, hindi pa pala tapos. Go ahead, Senator. Na-carried away kayo, Mr. Chairman. Sure, I'm sorry. No, I think it's really na parang if I'm Governor Art and Governor Nava, ang sakit naman sabihin sa constituents ko na misappreciate lang kaya nag-brown out tayo eh. Exactly. So it's parang para sa akin napakababaw yung dahilan. Your Honor, if I may, siguro po to address the point earlier, at least on behalf of the ERC, hindi po sa takot po kami sa NGCP. Takot po kami na ma-challenge yung aming ongoing investigation at ma-compromise po yung investigation by prematurely stating the conclusions. But we are not afraid to state what's in the code and what should have been expected of NGCP. The misappreciation is an observation na mukhang iba po yung naging appreciation. Teka muna, ma'am, excuse me. It happened January 2, right? Opo. Okay, ano ba ngayon? January 8. Hanggang ngayon, you cannot still come up with a conclusion to your investigation? Hindi pa po, Your Honor. Kasi po, nag-start pa lang po kaming in fact, this week pa Gaano lang po katagal yung ba bago kayo makapag-come up ng inyong conclusion doon sa pag-imbestiga nyo dito sa nangyaring insidente? The April You're incident, slow. the April incident po, it took the Interim Grid Management Committee about 6 weeks to complete po the report, and we submitted a copy of the report to your office, Your Honor. Pero based on the information that you have on hand at base doon sa mga libro na binabasa ninyo, yung sinasabi niyo may mga parameters na dapat i-meet, etc. Doon pa lang at least pretty much makaka-come up kayo ng statement to say na talagang mali itong NGCP. Si Presidente nga nagsabi na ng mali. The President himself. Baka pa niyo si Presidente. Kayo pa lumanay, si Presidente nag-issue na ng kanyang statement. Strong statement na sinasabing mali ang NGCP. 2 beses na nangyari itong kalokohan ng NGCP. Pero kayo dyan sa ERC, hindi pa. Baka pa yung presidente nyo, natin. Baka ibang presidente nyo. Hindi po. Kailangan lang pong matapos po yung I process. know. Pero marami ng violation to, Ma'am Attorney, Madam Di Malanta. Alam nyo naman eh, ilang hearing na tayo eh. And you agreed with me in several occasions na talagang mali ito. Di ba? Katulad doon, merong, di ba, minumultahan nyo ito, ay magbayad ng multa. Tatandaan nyo yun? Nagmamatigas pa sa inyo, tapos ngayon, malalambot-lambot pa rin kayo? Paano kayo gagalangin ng mga ito? Di ba, maging yung ikaw, Transco? Di ba? Karapatan nyo dapat pumasok para mag-inspect. Inspeksyonin yung loob ng pasilidad ng NGCP, hindi kayo pinapayagan, binabastos kayo, tapos ngayon lalambot-lambot ka sa kanila.
lalo kang hindi gagalangin. Oh, you have to speak the language they understand. Binabarasubas kayo, huwag kang maging barasubas, pero dapat maging firm ka. Sabayan mo. Excuse me, ma'am. Di ba? May karapat na kayo na mag-inspect sa facility dahil kasama sa mandato niya. Tingnan niyo kung tama ba yung nangyayari doon sa loob ng pasilidad ng NGCP. Property niyo yun, kung tutuusin, dati. Pero hindi kayo pinapayagan. O tapos ngayon, lalambot-lambot kayo. Tapos ikaw, ERC, minultahan niyo ito. Ayaw kayong bayaran ng ayaw maniwala. Kinaladkad pa kayo sa korte. Di ba? Kayo naman. Mr. Chair, in terms of inspection naman po, nag-i-inspect naman po kami ng facilities ng NGCP. Pero there were several times na hindi kayo pinayagan papasukin. Di ba? Nasa hearing natin yon. Hindi kayo pinayagan, kaya di ba idadalhin pa sa korte yung... Yun pong mga hindi kami pinapayagan po ay yung pong sa mga bagong transmission projects nila. Kaya nga, di ba? Basta nareglo ka na ba? Ba't bigla ka nagbago? Hindi po. May areglo ka na ba rito? Ang sinasabi ko po ay... Teka muna, dati-rati matapang ka. Ngayon mukhang lumambot ka. Anong nangyari? Hindi po ako lumalambot. Ganun pa rin po yung posisyon ng Transco. Hindi nga, di ba dati hindi nga kayo pinapapasok. Galit ka nga noon, nag-usap kayo. Ewan ko, ikaw ba yung kausap ko na binabastos kayo, ayaw kayong payagan makapasok. Di ba? You were trying to do an inspection and pinalayas kayo ng NGCP. Tama? Oh. Tapos ngayon, challenge kayo ng NGCP na magreklamo lang, magdemanda, dalhin sa korte. Kaya nga, di ba, kinakaso yan. Tapos ngayon, lumambot ka. Baka binigyan ka ng t-shirt ng NGCP. Binigyan ka ng basket of fruits, joke lang. Pero nakakadismaya. Kayong dalawa, sorry ha. Dapat you should be firm. You should show these people na meron silang ginagawang hindi tama. And we have to do something. Yung mga yan si Arthur, Governor Defensor, Governor Nava, yung mga constituency na galit na. Si Mayor Treñas, sobrang panggagalaiti. Pagkatapos, inaasahan nila na kayo ay kakampi nila at sasabihin, diretsuhan na mali itong NGCP para itong NGCP mahihaya naman gumawa na ng aksyon na hindi na maulit ito. Maging yung presidente, galit na nga, di ba? Huwag kayong lalambot-lambot dito sa NGCP. Kakainin kayo ng buhay nito. Okay? Sige. Go ahead, Senator. Thank you for that emotional and passionate speech, Mr. Chairman. I just want to pursue again I'm reading the grid code right now, and like again to ask Chairperson Mona, here a grid shall be considered to be in an emergency state if one of the following conditions exist. Letter A, there is generation deficiency. At that point in time, there's already generation deficiency, correct? So hindi na siya talaga normal state. That's correct, Your Honor. So again, no, the presentation yan nasa slide natin is misleading because hindi na siya normal state eh. It's far from normal state. And as presented by Transco, 100 megawatts more or less ang deficiency niya at that point in time. So in other words, kung sinundan niya lang ang grid code, nag-manual load dropping siya, walang domino effect mangyayari. Right? This is a theoretical question. If found that they are negligent, and they are they didn't comply with the grid code, what is the penalty for this? Hypothetical lang to. I know that you're conducting investigations pa. The maximum penalty under the EPIRA that the ERC can impose, Your Honor, is only up to 50 million pesos. Earlier on, I heard Governor Art that just in Iloilo province alone, they lost 3.7 billion pesos in economic losses. Iloilo province is a very progressive province. If you include the city, that's about 5.7 billion.
And No, then they so- will sorry. only be penalized. Senator Sherwin, With 2 million? 4 billion ang sinabi kanina, Mayor 4 Trinas. billion, no? Yeah, Yeah, but- if I heard it right. Well, definitely about mga ganyan, no? It runs in the billions. So they will only be penalized with 2 million pesos. 50 million. 50. Yeah. 50 million pesos is the maximum that we can impose, and that penalty, Your Honor, just for clarification, will not go to, for example, the consumers in Iloilo that were inconvenienced, but the 50 million pesos will go to Treasury. The ERC has no authority or mandate to impose or collect damages suffered by consumers. So it's not in our mandate. I think what the local governments of Iloilo are studying are the possibility or the legal basis for putting together a cause of action to file a case in the regular court so that damages can be recovered. Hindi po sa COP ng ERC po. Mr. Chairman, I propose that as part of our legislative output from this hearing is to peg the penalty commensurate to the economic losses that areas experience due to negligence and incompetence. Because it's not worth their while. 50 million, alam naman natin 50 million for NGCPs. That's Nothing. peanuts. No, so moving forward, one of the legislative proposals that I want to make to the committee is make it commensurate to the economic losses, Mr. Chairman, so that it's really, they will take it seriously. And itong mga misappreciation or this type of terminologies will not happen. No? The question again, Senator Sherwin, how many more provinces will lose by the billions dahil dito sa kapalpakan ng NGCP? Enough is enough. Dapat talaga tanggalan na ng prangkisa itong NGCP. Nang sagay, hindi na makapangperwisyo. And that's exactly the direction we're going to. And I'm asking the support of my colleagues here sa Senate and even sa Congress. Tanggalan na, marami ng grounds for the termination of the franchise of NGCP. Ang dami na nilang kapalpakang ginawa. Huwag na natin payagang pampatuloy na pumalpak pa ito. Patuloy na mamerwisyo at by the billions and billions of pesos, who knows kung anong lugar ang susunod na mapiperwisyo. Thank you, Senator Wayne. Go ahead.